Una sa lahat, Bagyong Enteng, pinalalakas ang hanging habagat na patuloy na nagpapaulan sa Luzon at Visayas. Sa Miyerkules, posible nang lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Enteng. Pero may dalawa pang binabantayang sama ng panahon na posible ring maging bagyo. Ang buong detalye sa magiging lagay ng panahon sa bansa, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bagyong Enteng, pinalubog sa baha ang ilang bahagi ng Bicol at Calabarzon. 8 buwang gulang na sanggol, kabilang sa mga nasawi, matapos malunod sa baha. 7 residente naman kabilang ang isang buntis. Patay sa landslide sa Antipolo. Sitwasyon sa evacuation center, kumustahin natin live. Kasunod ng panibagong pangaras ng China sa Escoda Shoal, Department of Foreign Affairs. Pinag-aaralan kung muling maghahain ng arbitral case. Mas madali kung ibigay na lang. Department of Education, wala raw record na binayaran ng ahensya ang mga illustrator ng kontrobersyal na libro ni Vice President Sara Duterte. Active cases ng Mpox sa bansa, umakyat na po sa 8. At sa showbiz tonight, Adele, ginulat ang kanyang fans nang i-announce niyang mag-i-indefinite break sa music. Dalawa na ang patay dahil sa hagupit ng Bagyong Enteng sa Naga City sa Camarines Sur. Isinailalim na rin ang buong syudad sa state of calamity. At live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta mga kapatid natin dyan ngayong gabi? Mean Bok, nandito ako ngayon sa Jesse M. Robredo Coliseum. Isa ito sa evacuation centers dito sa lungsod. Bagaman humupa ng baha sa malaking bahagi ng Naga City, maraming lugar ang lubog pa rin. Kaya kung makikita nyo sa likuran ko, maraming bakwit ang hindi pa nakakauwi sa kanilang mga tahanan. Rumagasa ang baha sa kalsadang ito kagabi sa Barangay San Roque, Bombon, Camarines Sur. Bunsod ng malakas na ulan na dala ng Bagyong Enteng. Hirap ding makadaan ang mga motor. Binahari ng malaking bahagi ng sentro sa Naga City dahil sa walang tigil na ulan. Natumba pa ang nakaparadang motor na ito. Patay naman ang isang lalaki matapos makuryente sa baha. Ayon sa mga otoridad, binalikan niya ang kanyang tindahan para magligpit ng makuryente siya ng live wire. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Isa siya sa 2 nasawi sa hagupit ng Bagyong Enteng sa Kabikulan ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Kabilang sa namatay ang 8 buwang gulang na sanggol na nalunod sa baha. Hindi raw namalayan ng kanyang magulang na nahulog sa higaan ng kanilang sanggol. Kaninang umaga, halos umabot sa bubong ang baha sa Minalabak National High School. Kita sa mga litratong ito ang malawak na baha sa naturang bayan. Umapaw ang Bicol River kasunod ng malakas na ulan. Sa ngayon, higit 1,000 bakwit na ang inilika sa mga evacuation center sa Naga City. Isinailalim na rin kaninang hapon sa state of calamity ang lungsod. May ilan na rin namahagi ng libreng pagkain sa mga bakwit gaya ng Department of Social Welfare and Development at iba pang grupo gaya ng Angat Buhay Foundation ni dating Vice President Leni Robredo. Sa Bordeos, Quezon Province naman, kasagsagan ng malakas na ulan nang masagip ng mga bumbero ang isang buntis. Isinakay siya sa stretcher sa kasinuong ng mga rescuer ang hanggang baywang na baha para madala ang babae sa evacuation center. Umapaw din ang ilog na ito sa Lucena City. Umabot pa nga sa mga kalapit na kalsada ang tubig, kaya tanging malalaking sasakyan lang ang nakakadaan. Ayon sa Quezon PDRRMO, 3 lalaki sa probinsya ang napaulat na nawawala. 3 mangingisda sila na nawawala or lumaot kahapon at hindi pa nakakabalik.
200 pamilya na ang inilikas sa Quezon pero posibleng madagdagan pa yan kung magpapatuloy ang malakas na ulan. Balik dito sa Naga City, Camarines Sur, wala pa ring pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan bukas ayon sa LGU. At kung kailan ibabalik, yan ang di pa sigurado lalo't na sa state of calamity ang lungsod. Mean, Bok, balik sa inyo. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Gio Robles. Pati evacuation center sa Cavite binaha na rin dahil sa lakas ng ulang dala ng bagyong Enteng. At habang sa Laguna, winasak ng baha ang ilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Sirang-sira po yung aming bahay, gumuho. Nawasak at pinasok ng baha ang bahay na ito sa barangay Batuhan sa Fami Laguna. Tanging kabinet at ilang gamit na lang ng pamilya ang natira. Abot dibdib na baha ang rumagasa sa bayan ng Fami matapos ang magdamagang pananalasa ng bagyong Enteng. Pahirap pang makalabas sa mga residente dahil sa baha. Ang ilan, buwis buhay na dumaan sa gilid ng highway, makabili lang ng pagkain. Pinatay na muna ang supply ng kuryente sa buong bayan. Pakatay lang po, meron lang po kaming ihatid. Sa San Pedro, Laguna naman, isa-isang sinagip ang mga natrap na residente sa isang subdivision sa Barangay San Antonio kaninang madaling araw. Isinakay sila sa mga rubber boats dahil sa hanggang bewang na baha. Ang ilan sa kanila, bit-bit ang alagang aso. Sinagip din ang mga stranded na residente sa San Pedro Town Center. Nagsagwa naman ng cleanup drive ang lokal na pamahalaan sa San Pedro Muntinlupa Bridge at sa Barangay Landayan para maalis sa mga basura sa ilog at maiwasan ang pag-apaw ng San Pedro River. Sa bayan ng Mabita, malalaking sasakyan lang ang nakadaraan sa kahabaan ng Manila East Road sa barangay ng Paagahan dahil sa matinding baha. Stranded tuloy ang mga maliliit na sasakyan. Ayon sa Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 42 barangay ang binaha, habang higit 400 pamilya sa buong Laguna ang inilikas sa mga evacuation center. Gaya sa Laguna, nalubog din sa baha ang ilang bayan sa Cavite, kabilang na ang barangay Mambog 1 sa Bacoor City. Ganyan din ang sitwasyon sa barangay Mambog 2 at 4 kung saan umagos ang baha sa mga kalsada. Pinasok din ng baha ang mga bahay sa barangay Aniban 4. Umabot ng lampas tao ang tubig kaya stranded ang mga residente. Hindi rin nakaligtas sa baha ang evacuation center na ito sa barangay Talaba 3. May napadpad dito sa amin na barko. Sa Rosario, Cavite naman, sumadsad ang isang dambuhalang barge sa pantalan ng barangay Wawa 2. Malapit lang ang pinagsadsaran nito sa ilang bahay, kaya muntik pang mawalan ng tirahan ang nasa 15 pamilya. Nailikas naman sila at nananatili muna sa barangay hall ng Wawa 2. Galing daw sa bayan ng Tanza ang inanod na barge na may dalang buhangin. Pansamantalang tinali ang barge para hindi na ito tumama sa pantalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Marami ring lugar sa Metro Manila ang binaha, gaya sa Baseco Compound sa Tondo kung saan wala nang mapakinabangan sa ilang bahay na hinagupit ng bagyong Enteng. Narito ang aking report. Posting kahoy na lang ang natira sa bahay na ito sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Ang mga pader sa unang palapag, winasak ng mga hampas ng alon mula sa Manila Bay sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Wasak na to nung unang bagyo pa. Tapos pinabayaan lang namin kasi mayroong bagyo daw na parating. Kaya yun, hindi po masaya kasi gastos na naman yan. Ngayon wala pa kaming pera. Yung mga bahay dito sa Barangay 649, umaabot hanggang doon sa nakausling kahoy na yon. Pero dahil sa lakas ng alon at ng hangin sa magdamag, mula kaninang madaling araw, nawasak na lahat ng bahay mula doon hanggang dito. Aminado ang mga residente, mahirap ang ganitong sitwasyon tuwing may bagyo, pero mas pipiliin daw nilang itayo na lang muli ang nasira nilang bahay kesa mangupahan na dagdag gastos pa. Sa Las Piñas naman, pinasok na ng rumaragasang baha ang bahay na ito sa Barangay Alon 3. Konti na lang, aabuti na rin ang ikalawang palapag.
Ang Marikina River naman, umabot sa higit 17 meters ang pinakamataas na level ng tubig kanina. Iniakyat sa ikalawang alarma ang babala sa ilog kung saan inaabisuhan ng mga residente na lumikas. Libo-libo ang nananatili ngayon sa evacuation center. Grabe trauma na, palaging trauma. Lagi kaming kinakabahan pag yung may parating na bagyo. Ayon sa Marikina LGU, matapos ang panalasan ng bagyong Karina, nagpatuloy sila sa dredging ng Marikina River at pagtatanggal ng burak sa mga drainage para mapataas ang kapasidad ng tubig na kaya nitong maipon. Pero sadyang maraming dalang ulan ang bagyong Enteng. Hindi rin daw ang pag-apaw ng Marikina River ang nagpabaha sa ilang kalsada sa Marikina, kundi ang dami ng tubig na nanggagaling sa Antipolo at iba pang kabundukan sa Rizal. May new normal talaga ngayon at iba na yung lakas ng buhos ng ulan. Kaya nakikita natin, kailangan i-rehabilitate yung ating drainage system. Talagang nakikita natin, hindi na tugma doon sa lakas ng buhos ng ulan at yung tubig na dumadaan sa mga system drainage natin. Sa barangay San Isidro, Parañaque naman, halos hanggang dibdib ang baha kagabi. Sa lalim ng tubig, may lumutang ng sasakyan. Isang 16 anyos na dalagita rin ang nahulog sa creek. Nakipag-inuman daw ang biktima kasama ang kanyang nobyo at ilang kaibigan bago maghating gabi. Hindi ko alam kung buhay pa yung anak ko eh. Gusto ko lang makita yung anak ko. Tumalon daw po sila kasi pinagyayabang po ng kapatid na marami raw po siya na-arrest yung mga nahuhulog dito. Pero depensa ng ilang kapitbahay, nadulas ang biktima at sinubukan pang ang sagipin ng kapatid ng boyfriend nito. Patuloy pa ang paghahanap sa dalagita. Pinaaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-anunsyo ng suspensyon ng klase at pasok sa opisina sa gitna ng masamang panahon. Inatasan ng Pangulo mga lokal na pamahalaan na mag-anunsyo agad ng suspension kung kinakailangan. Yan ay paraan niya maiwasang mas stranded ang mga mag-aaral at ang mga manggagawa sa baha. Pagtitiyak ng Pangulo, nakabantay ang mga ahensya ng gobyerno sa pananalasa ng bagyong Enteng. Handa rin daw ang pamahalaan na tugunan ang mga apektadong residente. We leave a lot of the decision-making to the LGUs and to the regional offices because iba-iba ang sitwasyon. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi para makapag-adjust naman yung mga tao. Kanselado pa rin ang pasok bukas sa buong Metro Manila at Calabarzon bunsod ng bagyong Enteng. Ayon sa Office of the Executive Secretary, saklaw nito ang lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Ipauubaya naman sa mga kawani ng pribadong paaralan kung magkakansela rin sila ng klase. Bukod sa mga eskwelahan, wala ring pasok sa mga tanggapan ng gobyerno bukas. Dahil pa rin sa bagyong Enteng, sinuspindi muli ng MMDA ang number coding scheme bukas sa Metro Manila. Patuloy na hinahagupit ng Tropical Storm Enteng ang Hilaga at gitnang Luzon. Ngayong gabi, malapit na sa Ilagan Isabela ang sentro ng bagyo ayon sa Pag-asa. Napanatili nito ang lakas ng hangin ng 85 km per hour at bugso nga abot ng 140 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kph. Sa Miyerkules, lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng at posibleng lumakas pa at maging typhoon category sa Huwebes. Kaya lalo pa nitong mahahatak at mapapalakas ang habagat na magpapaulan sa Luzon kabilang ang Metro Manila. Ngayong gabi, nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, northern portion ng Abra, eastern parts ng Mountain Province at Ifugao. Pati na sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, northern portions ng Quirino at Aurora. Signal number 1 naman sa Batanes, Ilocos Sur, La Union, eastern parts ng Pangasinan, mga natitirang lugar sa Abra, Mountain Province at Ifugao. Gayon din sa Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, gitnang bahagi ng Aurora at northeastern portion ng Nueva Ecija. Samantala ayon sa Metro Weather, hindi pa naman nakakalayo ng PAR ang bagyong Enteng. May posible na namang mabuo na low pressure area sa hilagang silangan ng Luzon. Binabantayan yan kung mabubuo na namang bagyo. Meron ding isa pang sama ng panahon sa silangan ng PAR. Kaya iba yung ingat mga kapatid ngayong masungit ang lagay ng panahon. Malakas na ulan na rin ang nararanasan sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil po sa bagyong Enteng. Nagsimula ng manalasa ang malakas na ulan sa Kasiguran, Aurora. Tila sumasayaw mga puno sa lakas po ng hangin.
Makikita rin sa mga kable ito ng kuryente ang lakas ng hangin sa Bianoan Bridge sa Kasiguran. Ang mga truck hindi muna makabiyahe dahil sa sama ng panahon. Sa Kabagan Isabela naman, nagkaroon ng emergency meeting ang mga lokal na opisyal dahil sa bagyong Enteng. Nakatutok din ang mga kawani ng DSWD ngayong palapit sa probinsya ang bagyong Enteng. Susunod, dalawang illustrator ng children's book ni Vice President Sara Duterte walang record of payment sa DepEd ayon kay Secretary Sonny Angara. At mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ nagtangkang halangin ng mga pulis binantaang dadamputin. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Ito ang kumpirmadong patay sa Antipolo, kasunod ng landslide at baha dulot ng bagyong Enteng. Daang-daang residenteng inilikas kaya't siksikan sa mga evacuation centers. At live mula sa Antipolo City, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, kamusta ang sitwasyon ng mga evacuees dyan? Bok, kung kanina malakas na ulan at hangin ang hinarap ng mga residente, ngayon init naman ang titiisin nila habang nagpapalipas ng gabi dito sa Jesus S. Cabarrus Elementary School sa Antipolo, Rizal. Isa ito sa mga pinakapunong evacuation center sa lungsod. Halos 400 tao ang nandito matapos silang hagupitin ng bagyong Enteng. Wala ng buhay nang makuha ng mga rescuer ang isang babaeng buntis matapos matabunan ng landslide sa Daang Hari sa sitio Hinapaw, Antipolo, Rizal kaninang umaga. Kasagsagan ng malakas na ulan dala ng bagyong Enteng nang biglang gumuho ang gilid ng bundok. Nasa paanan nito ang bahay na inuupahan ng biktima. Sinubukan namang dalhin sa ospital ang magkapatid na 15 at 12 anyos matapos ding matabunan ng lupa. Pero binawian din sila ng buhay. Mabait po na bata sila at si Junior. Sobrang bait po ng dalawang bata na yan. Hingi po ako ng tulong para po sa dalawang anak ko. Kasi wala din po akong trabaho, wala pa akong pera. Sa barangay San Isidro, isang bangkay rin ng babae ang natagpuan na posibleng inanod matapos malunod. Ayon sa mga lokal na otoridad sa Antipolo, 7 ang kumpirmadong nasawi sa lungsod dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng. 4 ang dahil sa landslide, habang 3 ang nalunod. Yun na, laglag na, tuluyan ang nalaglag. Apektado rin ng matinding baha ang ilang barangay sa Antipolo, kabilang ang Barangay de la Paz, kung saan inanod ang ilang sasakyan. Rumaragas ang tubig din ang bumungad sa mga taga-barangay Padilla. Hindi madaanan ng mga sasakyan ang tulay matapos itong abutin ng tubig. Sa barangay San Luis naman, lampas bubong ang baha. Ang ilang residente napilitang umakyat sa bubong habang naghihintay ng rescue. Ayon sa Antipolo LGU, 6 na barangay sa lungsod ang apektado ng malawakang pagbaha. Higit 600 residente ang inilikas. Sa evacuation center, nagsisiksikan ang 4 na pamilya sa isang tent. Naka-generator lang din ang buong paaralan. Paypaya na lang para kahit pa paano ligtas kami dito. Sana naman may tumulong sa amin na yung mga pangailangan ng pangkalahatan. Hindi lang para sa amin, pangkalahatan po. Na matulungan din sila. Mas maghihigpit naman daw ang Antipolo LGU sa mga nakatira malapit sa ilog o sapa para maiwasang may mawalang buhay sa kasagsagan ng bagyo. Papatiyak natin sa barangay na hindi na talaga mabalikan yung lugar na yon at talagang humanap sila ng permanenteng mas ligtas na lugar kung saan sila pwedeng manirahan. Kani-kanina lang may dumating na fire truck galing Pasig City. Hatid dito ang tubig na pampaligo at panghugas ng mga residente dito sa evacuation center. Meron din silang dalang pagkain at damit para sa mga evacuee. Ang Antipolo City Government naman bukas mamamahagi ng ayuda sa mga nasalantang residente. Ayon naman sa mga nakausap natin dito sa evacuation center, handa silang lumipat ng bahay o ng tirahan pag inabisuhan sila ng mga otoridad. Balik sa inyo.
Maraming salamat, Brian Basa, live mula sa Antipolo City. Sa ibang balita, wala raw record ang Department of Education ng pagbabayad sa mga illustrator ng librong Isang Kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Naungkat yan sa budget hearing sa Kamara kung saan sinabi rin ni DepEd Secretary Sani Angara na hindi siya hihingi ng confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pagkapresenta pa lang ni DepEd Secretary Sani Angara ng higit 790 billion pesos proposed budget ng kagawaran para sa 2025, may nagmosyon agad na tapusin ang pagdinig ng budget, pero tinablayan ng Makabayan Bloc. Isa sa mga unang napag-usapan ang tungkol sa kontrobersyal na librong Isang Kaibigan na sinulat ni dating DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. Tinanong ang DepEd kung ano raw ba ang naging papel ng kagawaran sa pagbuo ng libro. Sagot ng DepEd, wala. Wala rin daw record na nagbayad ang DepEd sa illustrators nito. They are employees, yes, but there is no payment made to them for whatever they did. So it's either they made it gratis or for free, or they were paid on the side. We don't really know because there's no record of official payment to them. Natanong din ng DepEd tungkol sa kung paanong ginastos ni VP Sara ang 150 million pesos na confidential fund noong 2023. Sagot ng DepEd, we do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Tanong naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hihingi ba ng confidential fund si Secretary Angara? No, Your Honor, Madam Chair. Maybe no po, bakit hindi? Ibig sabihin po ba ay hindi na nakikitaan ito ng purpose to continue and fulfill DepEd's objectives? Medyo naging controversial siya. Mabuti na rin umiwas o siguro, Your Honor. At hingin na po yon sa line item kung may mga pangangailangan po ang departamento. Pinuna ng mga mambabatas ang napakabilis na paggasta ng DepEd sa kanilang 2023 confidential funds. Pero kung regular funds ang pag-uusapan, ay napakabagal daw. Base kasi sa COA report, nakitaan na higit 37 billion pesos pa ang natirang pondo ng DepEd nitong 2023. Nakababahala ayon sa mga mambabatas ang lost opportunity dahil sa hindi nagagastos na pondo. Nasa 11 billion pesos ang inilaang pondo para sa computerization program nitong 2023, pero 19.22% lang ang utilization rate o nasa 2 billion pesos ang na-disburse o nagamit. Ang resulta, 9 na estudyante ang naghahati sa isang computer. 30 guro naman ang naghahati sa isang computer. Ang problema pa, delayed ang paghahatid ng mga computer sa mga rehiyon. Nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po. We contacted the Air Force and others to help us remove. But and in addition to what Yusek Romero said, there are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses. Laptops, books, furniture. Aminado rin si Angara na mabagal ang DepEd sa procurement o pagbili ng mga gamit, bagay na dapat daw agad matugunan para magamit agad ng mga mag-aaral. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Wala na raw sa Davao City si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay VP Sara Duterte. Pero tuloy pa rin ang paghahanap ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ na nauwi na naman sa Girian. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Muling nagkagirian ng mga pulis at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kaninang umaga sa ika-10 araw ng paghahanap sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Nag-take over kasi ang mga pulis sa Jose Maria College sa loob ng KOJC compound. Ipinasok nila ang mga box at ilang gamit na hinala ng mga taga-KOJC ay gagamitin sa paghuhukay. Kaya ang ilang miyembro ng KOJC nagsisisigaw at nagalit nang ikordon ng mga pulis ang buong lugar na pinagdarausan din nila ng mga programa. Ang tanong, ano yung mga box na nasa laman na ayaw ipadala sa scanner? May tinatago ba ang Philippine National Police? Ang tanong ko, ayong mga pulis, may tinatago po ba kayo? Dito na nagbabala ang mga otoridad laban sa mga harang sa kanila. Sinubukan namang ipasok ng mga pulis ang News 5 para ipakita ang ginagawa nila sa JMC, pero hinarangan kami ng mga miyembro ng KOJC.
Paliwanag naman ng PNP tungkol sa pagbubukas ng Gate 1 sa compound. Bahagi lang ito ng pagpapaigting ng seguridad sa lugar. Kasi patuloy pa rin naman yung ginagawa namin na implementation of warrant of arrest. And kung i-close nila ang gate, ibig sabihin doon kung sino mang tao na nandoon na hindi nila i-open ang gate, he or she can be charged with obstruction of justice. Wala rin daw silang plano na paalisin sa lugar ang mga miyembro ng KOJC para itago ang ginagawa ng mga pulis sa loob ng compound. Kahapon, personal na dumalo sa pagdiriwang ni ika-39 na anibersaryo ng KOJC sa Kingdom Plaza sa Davao City si Vice President Sara Duterte. Sabi naman ni VP Sara, posibleng wala na sa Davao City ang pastor. Tingin ko, wala na si Pastor Kibuloy dito sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate. Biro pa ni VP Sara. One guess kung nasaan si Pastor Kibuloy? Nasa langit. Umapila rin ang Vice Presidente sa PNP na bilisan ng paghahanap kay Kibuloy dahil nakaka-apekto raw ito sa negosyo sa Davao. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka ka 9 days na hanggang ngayon hindi pa sila tapos. Nagsorry rin si VP Sara sa hindi niya agad pagpunta sa lugar noong kasagsagan ng pagpasok ng mga pulis sa KOJC. Nataon daw kasi na may inaayos din siyang problema sa kanyang opisina. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Bantay Mpox naman po tayo, umakyat na sa 8 ang active cases sa bansa matapos makapagtala ng 3 bagong kaso. 2 sa bagong kaso ng Mpox ay naitala sa Metro Manila. Naka-isolate na sila sa kani-kanilang bahay. Ang pangatlo naman ay taga Calabarzon. Lahat sila positibo sa Clade 2 variant. Sa kabuuan, base sa datos ng Department of Health, 17 na ang kaso ng Mpox sa Pilipinas mula noong July 22. 9 ang gumaling na. Abiso naman po sa mga motorista, may oras pa para magpa-full tank bago ang taas presyo sa petrolyo simula bukas ng umaga. 50 centavos ang madaragdag sa kada litro ng gasolina. 30 centavos naman ang itataas sa diesel habang 70 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng pagbaba ng interest rates sa Amerika at ang tumitinding tensyon sa Middle East. Susunod, gobyerno ng Pilipinas pinag-aaralang maghain ng panibagong arbitral case laban sa China. Sanggol na niyakap ng kanyang ina nang mabagsakan sila ng mga bato at lupa sa Cebu City, himalang nabuhay. Pero ang kanyang nanay hindi nakaligtas. At ikatlong araw ng concert ng Nation's girl group na BINI, sold out din agad. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Pinag-aaralan ng Pilipinas na maghain ng panibagong arbitral case laban sa China kasunod ng panibagong panghara sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Kahit napinsala, nanindigan ng Philippine Coast Guard na hindi nila aalisin ang naturang barko para mabantayan ang mga aktibidad doon ng China. Nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. Nabutas at nagkayupi-yupi ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa matapos 3 beses banggain ang barko ng China Coast Guard habang nagpapatrolya sa Escoda Shoal malapit sa Palawan. Ginitgit at sinalpok sa harapan, sa tagiliran at pati sa likuran ng ating barko. Sumatotal, 10 barko ng China ang pumalibot sa BRP Teresa Magbanwa na mahigit 4 na buwan nang nakabantay sa Escoda dahil sa iligal na aktibidad ng China. Ayon sa Beijing, barko natin ang nag-umpisa ng gulo at ng bangga sa barko nila. Tinawag din nilang iligal ang pananatili ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal na teritoryo raw nila. Kahit malinaw naman na pasok ito sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas dahil ilang milya lang ang layo nito sa mainland Palawan. We exercise sovereignty, sovereign rights and jurisdiction over the area.
So the Chinese Coast Guard vessels are the ones illegally, yung presence nila dyan are illegal. We are there on a legal basis dahil atin yun. Hindi tayo pwedeng magpaalam sa bahay, sariling bahay natin. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, magpupulong sila ngayong araw ng National Maritime Council para pag-usapan ang susunod na hakbang ng Pilipinas. Ang Department of Foreign Affairs nakipag-ugnayan sa China para iprotesta ang nangyari. Pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang posibleng pagsasampa ng panibagong arbitral case laban sa Beijing. Well, we're contemplating at the moment possible approaches to this issue. And I think siguro in the coming days or weeks, you'll probably have a better picture where we're headed on this. Dahil sa sunod-sunod na banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China sa Escoda Shoal, nababahala na rin ang ibang bansa. Ang Australian Embassy binatikos ang umano'y hindi katanggap-tanggap at peligrosong aksyon ng China. Hinimok nilang Beijing na sumunod sa international law at kilalanin ang 2016 arbitral ruling. Ang Japanese Embassy kinundi na rin ang paggamit ng dahas ng China. Nakikiisa raw sila sa Pilipinas para mapanatili ang rule of law sa karagatan. Iginiit din ng Amerika ang pagsuporta nila sa Pilipinas. Sa pahayag ni US Department of State spokesperson Matthew Miller, iginiit nitong suportado ng Amerika ang legal na operasyon ng Pilipinas sa loob ng ating EEZ. Iginiit niya rin ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas laban sa anumang pag-atake sa sandatahang lakas nito, mga eroplano, barko, lalo na sa PCG. Sa ngayon, isa sa ilalim pa sa evaluation ang pinsala ng BRP Teresa Magbanwa. Pero habang wala itong kapalit, mananatili itong nakabantay sa Escoda Shoal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Patay ang isang ina matapos protekta ng sanggol niyang anak mula sa landslide sa Cebu City. Isang 13 anyos na dalagita rin ang nalibing ng buhay sa gumuho nilang bahay. Yan ay pa sa report ni John Rawa. Gamit ang barena, tulong-tulong na hinukay ng mga rescuer ang gumuhong lupang ito sa Barangay Tisa sa Cebu City. Pasado 3:00 ng madaling araw kahapon nang bumigay ang riprap sa gilid ng Kinalumsan River sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Enting. Kasamang natabunan ng gumuho nilang bahay ang 17 taong gulang na babae. Matapos ang 5 oras na paghuhukay, bangkay na nang matagpuan ang biktimang si Jemima Ibunya. Ayon sa nanay ng biktima, mahimbing silang natutulog nang mangyari ang pagguho. Hindi mo alam, sir. Matanggap mo ba yun? Nabiglaan. Dahil yung riprap na yun talaga ang dahilan. Bukod kay Jemima, sugatan naman ang 4 residente sa nangyaring landslide. 8 bahay ang nasira. Sa Talamban, Cebu City, patay rin sa landslide ang 26 na taong gulang na babae. Kinilala ang biktima na si Claire Dosdos. Nabagsakan ng mga bato at lupa ang biktima matapos ding gumuho ang riprap sa gilid ng kanilang bahay sa Barangay San Jose. Ayon sa kinakasama ng biktima, nakayaka pa si Claire sa kanyang sanggol na anak nang matagpuan ang kanyang bangkay. Sinatipay sa niya, buhay niya. Tinakpa niya yung maliit na anak ko. Sana matulungan niya po yung mga anak ko kasi maliit pa. Maswerte namang nakaligtas ang 6 na taong gulang nilang anak. Bumagsak ang mga malalaking tipak ng bato na ito mula sa gumuhong riprap, kaya nasira ang mga bahay. Kitang halos matumba na ang riprap at delikadong bumigay anumang oras. Kaya nagdesisyon ang lokal na pamahalaan na magpatupad ng forced evacuation sa lugar. 4 na bahay ang apektado. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Biri Northern Samar. 2 ang napaulat na namatay dahil sa pananalasa ng Bagyong Enting. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Northern Samar, 70% ng bayan sa probinsya ang nalubog sa baha. Tinatayang aabot sa higit 8,000 ang inilikas na pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, John Rawa, News 5. Sa Showbiz Tonight, sold out na naman agad ang karagdagang Grand Beaniverse concert ng Nation's Girl Group na Beanie. Ayon sa Star Music, 2 oras ang inabot nang maubos ang ticket para sa Day 3 ng concert. Sa November 16, 17 at 18 na ang Grand Beaniverse concert sa The Big Dome. Speaking of Beanie, trending ang niregalong aso ng isang fan sa member ng grupo na si Aya.
Shinare pa nga yan ni Aya sa IG with caption na, as an unexpected mother. May ilang blooms na natuwa dyan pero meron ding hindi. Say nila, baka raw magbigay din ng iba ng aso kay Aya na isang mahirap na responsibilidad, lalo't busy ang Bini members. Wala pa namang komento rito si Bini Aya. Break naman muna sa kanyang music career ang English singer-songwriter na si Adele. Inanunsya ng Grammy winner sa kanyang final show sa Germany na magpapahinga siya ng matagal. Tatapusin lang daw ni Adele ang natitira niyang show hanggang Nobyembre. Mamimiss niya raw ang kanyang fans. Pero ayon kay Adele, kailangan niya ng pahinga at magfo-focus muna sa kanyang personal na buhay. Abangan! Nasunog na barko sa Navotas, pahirapang apulahin dahil sa lakas ng alon. At popstar Princess Sara Geronimo kumasa sa Maybe This Time dance craze. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Nasunog ang isang nakaangklang barko matapos mabangga ng isang cargo ship sa Navotas. Ayon sa Philippine Coast Guard, ginagamit bilang training ship ng mga maritime students ang nasunog na MV Camilla. Nabangga po ito ng isa pang barko matapos tangayin ng malakas na alon kaninang umaga sa kasagsagan ng Bagyong Enteng. Nasagip naman ang lahat ng 18 tripulante ng MV Camilla pero 3 ang sugatan. Pinadala naman ng Philippine Coast Guard ng isa nilang barko para tumulong sa pag-aapulan ng sunog. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy sa naturang barko. May entry na ang popstar princess na si Sara Geronimo sa dance trend ng kanyang 2014 cover na Maybe This Time. Panoorin natin yan at iba pang chika sa report ni MJ Marfori. Kumasa na ang popstar royalty na si Sara Geronimo sa nauusong dance craze ng version niya ng Maybe This Time. Siniyaw niya yan habang kumakanta sa isang festival concert sa Gensan. In fairness, kuha niyang steps. Kasama niya dyan ang kanyang mister na si Matteo Guricelli na napasayaw din. Si Sara napabirit pa. At kung performance lang din ang labanan, di rin nagpakabog ang girlfriend ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Nag-perform lang naman siya sa Asap Natin To. Magtuloy-tuloy na kaya si Chloe sa showbiz? Oh, I don't know po what the future holds po. So I wouldn't want to say anything right now po at the moment. Yeah. Bukod kay Chloe, nag-trending din ang pagkikita ni Kaloy at Coco Martin. Mapapanood na rin kaya natin siya sa FPJ's Batang Quiapo? Kung i-invite po ako ni Sir Coco na kahit isa lang na shoot po, okay lang. Game na game pa. Usahay ko na totoo, Mercedes. Sabihin mo sa akin! Kapatid tayo, ha? Kapatid kita! Bagong yugto at matitinding eksena naman ang hatid sa atin ng seryeng Pamilya Sagrado. Napapanood na ito sa bagong time slot tuwing 9:30 p.m. para bigyan daan ng isa pang grand serye na Lavender Fields. It's important for us to lift each other up, to boost each other, and to also be there to support each other's endeavors. So with Dreamscape and ABS-CBN, syempre may bagong show, may bago tayong baby, may bago tayong kailangan alagaan. Ibang market naman yung matatouch namin. At the same time, yung Lavender Fields, makakatulungan pa. Sa ating chikahan kasama mga leading men ng Pamilya Sagrado, ibinahagi nilang ilan nilang plans for the future. Tulad ni Gray Fernandez na target makagraduate sa drama school sa New York. Of course, it's opened a lot of doors, and I can't deny that, of course. And of course, awareness of who my last name is and this and that. But I would say, for me, in my journey, as you said nga po, parang I always lean to who Gray Fernandez is.
Kwento naman ni Kyle Echari, plano niyang mag-focus din sa music at makikipag-collab sa kaibigang si JK Labajo para gumawa ng R&B songs. Ano naman kaya ang status ng puso ni Kyle? I have really not been exploring my romantic life, to be honest, and it's been like that for years naman talaga. Never has been because I fell in love with who I work eh. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Matindi pala yung mga sayaw ngayon, no? Sayang wala si Johnny, no? Oo. Wala tayong mauto. Pagbalik. Sige, pagbalik. Sige po, yan po, 45 minuto pag mas malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.